guys, what's up? Dashi Vinci here. Ito na yung araw na kung saan uwi tayo ng Cavite mula rito sa Ginubaran, Albay, Bicol. Gamit natin ngayong bike is etong CB150X courtesy of Cray Cielo, LJC Logistics and Cray X. Yan, thank you very much Sir Cray para sa pagpahiram netong Honda CB150X. To give you guys some context, kung matatandaan nyo, pumunta ako dito sa Bicol ng naka CF Moto 300 SR. Ang reason for that is tinry ko ditong ibenta. Thank God at nabenta ko siya dito sa Bicol. Salamat po sa bumili kay Siri. Sana mag-enjoy din kayo dyan, tulad ng enjoyment na binigay sa akin ng bike na yan. So yun, nabenta ko siya. So basically, wala na akong bike na gagamitin ko tutusin. Good thing, yan nga, nandito si Sir Cray at nahiram natin tong Honda CB150X niya. Kaya kahit pa paano, meron na tayong pauwi ng Cavite. At the same time, isa rin kasi talaga to na gusto kong gamitin talaga when it comes to Bicol ride. Actually talaga guys, sa totoo lang, napag-isipan ko dati na kumuha netong CB150X for long ride purposes. Kaso during that time is wala tayong pera. At the same time, dumating si Siri. Kaya parang sabi ko, in time baka magkaroon din tayo ng ganitong klaseng bike for long ride. Pero buti ngayon, at least nabigyan na tayo ng parang patikim kung kamusta siya pagdating sa Bicol ride. Kasi alam niyo naman dito sa Bicol, diba, ang daan dito medyo matagtag, malubak. Buti na lang din talaga matutupad na yung isa sa bucket list ko when it comes to long ride purposes. And kung maganda nga talaga feedback sa akin ng bike na to, edi mas okay, di ba? Eto dito, matagtag dito sa part na to, pero putek dinadaan-daanan lang ng bike. Mahal ka lang, pero at least hindi mo ganun karamdam yung lubak ng kalsada. But yun nga guys, time check natin is 4:30. Maris tayo dito sa Ginubaran, Albay. Tingnan na lang natin kung ilang oras ang biyahe natin using this bike. At the same time, tingnan natin kung kaya ba ng bike na to yung isang full tank pauwi ng Cavite. So yun, since madilim pa, update ko na lang kayo kapag medyo mariwanag na ang ating biyahe, okay? 1 hour later. Yo guys, quick update. Dito na tayo sa diversion ng Naga. So far, body check, after 1 hour na biyahe, relax pa rin yung riding posture natin. Wala pa rin naman sumasakit-sakit or what. Tapos yung mga lubak na or matatagtag na nadadaanan ko mula dito sa Ginubatan hanggang makarating dito sa Naga. So wala, dinadaanan ko lang talaga. Hindi ko ramdam masyado. Pag nasa may bandang Ragay na tayo, hanggang pagbilaw, doon natin malalaman kung kamusta ang CB150X pagdating sa malulubak, sa matatagtag, ganyan. Pero tingin ko, dadaan-daanan ko lang din. Ang ganda ng suspension nito, CB150X, na tipong hindi ko na iniisip masyado yung lubak compare sa mga nagagamit ko na talagang iwas na iwas ako pagdating sa lubak. Pero dito sa CB150X, di mo ramdam. Tapos napaka-stable pa ng bike. Kapag nasa may isip ako na tayo or medyo lumiwaliwanag na, balitaan ko kayo kung ano mangyayari sa mga biyahe ko, okay? 3,000 whoop-whoos later. Time check, 5:58. Dito na tayo sa may Sipokot. And mag-iwan nga pala ako ng sticker dito kasi may nag-request sa atin na mag-iwan daw ng sticker dito sa Sipokot. Hanap na lang tayo na pwede mapag-iwanan. Pero CR muna ako, ihina ako, Diyos ko. So yun, nakapag-iwan na tayo ng stickers dyan sa may Sipokot. Ngayon naman, papagas na tayo guys. Dito, pa-full tank na tayo dito. Sira yata. Ay, ano pala, ginaayos pala. Doon na tayo sa kabila. Pero in fairness ang haba rin ng inabot nung gas ko mula Ginubatan hanggang dito. Basically almost 100 kilometers din eh. 3 bars nung umalis tayo ng Ginubatan. And then yan, after 100 kilometers nandito na tayo. 1 bar pa. Full tank natin, tingnan natin kung magkano abutin. Full tank, hanggang dyan lang ba sa may bakal na yan. Abot ba 500 boss? Ay sige, 500 lang. Thank you. 8 liters. Teka lang, magpapalit din pala ako ng lens. Kasi kung makikita nyo, teka lang, pakita ko sa inyo yung lens natin guys. And medyo ano na rin naman maliwanag na Ito, pakita ko sa inyo, wait lang. Hindi ko natatanggal itong helmet ko. Tada! Puro insekto. Grabe. Palitan na natin ng tinted. Ayan, lagi ko rin baon yan. Tinted na visor, tsaka clear visor. Para pag gabi bumabiyahe, at least may nakikita tayo. Kasi imagine niyo, di ba, wala tayong lens niya. Ito, kakabit ko rin pala ito ng hindi na tinatanggal yung helmet. Yan, nakakabit na. O, di ba? Ganda na talaga nitong MT Thunder, MT Helmet Thunder SV yata to. Anyway, yun nga, imagine niyo, di ba, kung wala kayong clear lens tapos bumabiyahe kayo ng gabi,
Tas yan, lagi nyo may experience yan, diba? Napaka-hassle kung sakali. Ilang beses na ako nabulag ng mga ganyang klaseng pangyayari. Yung tipong nalimutan kong magdala ng clear lens. Kaya tuwing gabi, ang hirap bumiyahe. Kasi nga, nakakabulag yung mga insekto na yan. But ayun, eto, going to Tagkawayan na tayo. Naiwan na rin natin yung sticker dito sa may Sipokot. Bahala na siya kung makikita niya yan. Nag-send na rin naman ako ng mga pictures kung saan siya makikita, no? Tingnan natin kung hanggang ilang kilometers aabutin ng ating gas tank na full tank dito sa may Sipokot. Pero tansya ko aabot na to hanggang Cavite. Kasi mula dito, mga 350 kilometers din ang babayayin natin mula dito sa Sipokot hanggang sa makarating ng Kawit, Cavite. At eto na, dito na natin malalaman kung kamusta ang CB150X when it comes to matagtag na kalsada. 5 minutes later. Wow! Hindi ko naramdaman yun Dinaanan lang. Ito may isang malubak dito na na matagtag talaga. Ayun di mapansin nyo. Tingnan natin kung baba tayo dito, kamusta. Siyempre minor tayo. Medyo matalbog pa rin, pero hindi siya ganun kasakit sa katawan compare sa ibang bike na nagamit ko. Ito matagtag din to, pero tingnan nyo naman dinadaan-daanan ko lang. Tatayuan ko pa yan para hindi lubak. Sheesh! Sarap ng adventure bike. Tinatayuan ko lang, lintik. Sarap na ito. Pero compare sa ibang bike na nagamit ko, yung mga nagamit ko kasi na bikes katulad ng mga scooters, mga underbones, ganyan, ramdam na ramdam ko yung lubak. Siguro dahil sa chassis nila na maliit lang, tapos yung gulong hindi naman ganun kalapad compare dito sa CB150X na malaki ang chassis, lapad ng gulong, and then yung suspension pa, diba? Nagpakaganda pa dito yung suspension niya na napaka-smooth pagdating sa mga matatagtag na kalsada tsaka lubak. Smooth ng bike na to. Pero mamaya pag nasa may bandang Tagkawayan na tayo, doon talaga natin matetesting tong bike na to. Kasi sa Tagkawayan may mga lubak, parang hagdan kumbaga. Tapos ayan, ganito, puro sementado ang kalsada. Iba rin kasi semento doon sa Tagkawayan, talagang tatalbog-talbog ka. Eh dyan, meron din pa rin isa dito na ginagawa kalsada dito sa may Ragay. Medyo malubak din yon. Testing din natin tong CB150X doon kung kamusta siya pagdating sa mga ganong kalsada. So balitaan ko kayo kapag nandun na tayo. Just then. Ang lubak pa rin dito Sheesh! Doble ingat sa mga uwi ng Bicol, lalo na ngayong Holy Week. Kita nyo pakalubak pa rin talaga. Kaya pag dadaan kayo dito, doble ingat guys. Especially kapag nandito na kayo sa may bandang Ragay na to. And pag nakita nyo na tong lokal ng Ragay, ibig sabihin nyo start na ng mga malalim na lubak. Eto, matraffic dito guys, kasi stop and go scheme to So hindi ko lang alam kung ilang oras tayo dito. Pinawasan natin 6:46. Eto na, naka-ares na tayo. 5 minutes din lang inabot. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na malubak. Tingnan nyo ang gaano kalubak. For sure, sa pagdating ng Holy Week, ito rin yung part na maraming matatraffic. Speaking of, tinayuan kasi napakaganda naman talaga ng suspension ng bike. Adventure bike So far so good. Di tayo nakaka-feel ng sakit ng katawan dahil sa lubak. Whee! ito yung sinasabi ko na isa pang part na mahabang lubak. Actually, natin tayo gagawin mo dito. Pero since naka-adventure bike tayo, dadaan lang natin yan. Ayos! Wow! Hindi ramdam! Sarap! Hindi ramdam yung lubak! Solid! Sarap na adventure bike! Yung mga complaints ko sa Bicol ride ko, nasolusyonan ng bike na to. Sheesh! Yung dinaan-daanan lang di ramdam. Pero syempre pag masyado ng malalim, minor na tayo, wag natin i-race. Pero yung mga mga patchy-patchy, mga tagtag, mga konting butas lang, halos di talaga di ramdam dito sa bike na to. Napaka battery smooth. Ito malalim tong bike, part na to Kaya minor tayo dito. Yeah. Diba? Malalim yan Pero yung mga ganito lang, yung mga maliliit lang na butas, walang wala sa bike na to. Na-inlove na ako lalo dito sa CB150X
Pero mas masasabi ko mamaya kapag nandun na tayo sa may Tagkawayan. So far, pasado sa akin pagdating dito sa Ragay. Pero sa Tagkawayan, tingnan natin kung mapapasa tong bike na to. Yan, tingnan nyo. Oo, dinaan-daanan lang. Sarap! So update ko kayo kapag nandun na tayo sa may sa may Tagkawayan. 82 kilometers later. Update! Dito na ako sa may Sipoko Tagkawayan. And hindi na kaya ng pantog ko. Lalabas na to. Kaya share muna tayo dito sa may Petron. Sabi, ihina ako kanina pa to. Lamig kasi ng biyahe. Pero grabe, napaka-solid na itong CB150X. Ang stable, ang smooth, at the same time, napaka-relax. Isa to sa the best bike na nagamit ko for vehicle ride May rankings kasi ako pagdating sa vehicle ride, yung mga nagamit ko na bike. Isa-isay natin mamaya, teka, re-rate natin sila. Magsisiyar lang ako kasi hindi na talaga kaya Yan, going to Tabugon na pala tayo. Bigyan ko lang kayo ng ratings ko regarding sa mga or motorcycle na nagamit ko dito sa Bicol, papunta at saka pauwi ng Bicol. So umpisa natin kung saan ba ako nag-start, which is yung aking Raider 150 Fi. Kaya mabibigyan ko siya ng rate when it comes to vehicle ride ng siguro 3 out of 5. Goods naman siya, maganda naman yung kanyang suspension. Pero pagdating sa uphill, medyo hindi ganun kalakas ang kanyang hatak kahit na nasa lower gear na ako. Or kailangan ko pa mag-downshift into lower gear para lang humatak ng sobra. Ang isa pang complaints ko with that bike is yung kanyang fuel economy, fuel consumption. Ang fuel consumption niya is naglalaro sa 1,000 papunta pa lang. So basically balikan is nasa 2,000 ang aking gastos pagdating sa vehicle ride with Raider 150 Fi. Sunod na nagamit ko sa vehicle ride is etong aking KTM RC200. Since sport bike tong bike na to, and during that time nagamit ko yung bike na yon nung pag-uwi ng Bicol, mabagal na yung pacing namin kasi yun nga, matagtag, malubak. When it comes sa kanyang comfort, di mo gugustuhin na gamitin yung bike na yon pag uwi ng Bicol kasi napakasakit ng katawan ko nun, to be perfectly honest. Ang ganda rin naman yung absorption niya pagdating sa mga lubak. Fuel economy, okay lang din kasi given na 200cc, naglalaro ako ng 35 km per liter. Since 200cc nga siya, walang kahirap-hirap pumatak yung bike na yon. Masasabi kong 2 out of 5 magbibigay kong rate sa KTM RC200 dahil sa kanyang riding comfort. Normal naman na yan kasi yung bike na yun is sports bike, kaya hindi naman talaga design sa long ride. Sadyang lang talaga ako, out of curiosity and for content ginamit ko yung bike na yun for vehicle ride. Sunod na vehicle ride ko is etong aking Honda EDV 150, and masasabi ko na 4 out of 5 ang rating ko sa bike na yun. Stable scooter, malaki compartment, marami akong malalagay na gamit, tipid sa gas, ang laki ng gas tank. Kung may masasabi lang ako sa bike na yun na hindi ko bet is maybe because yung kanyang power. May times na mahina siya humatak, pero yun nga, isa sa the best na vehicle ride ko yung aking Honda EDV 150. Ano pa ba sunod natin na test ride? Yamaha Aerox, yan. Itong version 1 tsaka version 2. And to be perfectly honest, don't get me wrong, huwag nyo akong hate kung sasabihin ko man to. Based on my experience, is hindi talaga ako comfortable sa bike na yun. Cornering, city riding, marilaki, o kung saan nyo pang gamitin, malakas si Aerox, maganda si Aerox, solid si Aerox. Pero kung gagamitin mo siya for specifically vehicle ride, expect na medyo hindi siya comfortable, especially yung kanyang suspension. Ang tagtag niya pagdating sa mga matatagtag na kalsada, halos hindi ko maramdaman yung comfort sa bike na yun, resulting sa ang sakit ng katawan ko every vehicle ride using that Yamaha Aerox. Pero power, walang problema. Handling, walang problema. Pero yung suspension niya talaga ang hindi ko nagustuhan sa bike na yun. Given na na-upgrade ko na yung suspension nun pero ganun pa rin. After Yamaha Aerox, nakatry na rin ako ng ADV 160. Yan. Kung si ADV 150 nabigay ko ng 4 out of 5, maybe ito si ADV 160 mabibigyan ko siya ng 3 out of 5. Pero syempre mas malakas torque and hatak itong ADV 160. Even though na malakas ang hatak niya, lumakas din siya sa gas. Pumapalo ng 35-38 km per liter ang fuel consumption ko nun.
compare sa ADB 150. Tapos ang hindi ko pa nagustuhan sa ADB 160, yung kanyang suspension. Ang tagtag niya rin, yung front walang problema, maganda yung front pero yung rear suspension, natatagtagan ako, specifically for vehicle ride. Next naman is yung Kymco Exciting 400. Yan. Siguro masasabi ko rin na 3 out of 5 tong bike na to. Fuel consumption, comfort, okay lang din. Walang problema sa bike. Pero pagdating ulit sa suspension, yan, matagtag na siya. Maganda yung bike pagdating sa mga asfalto na kalsada. Hindi mo mararamdaman yung tagtag niya. Napaka-stable ng bike pagdating sa kurbada. Pero pagdating sa sa ganito, sementado, sa mga malulubak, ramdam na ramdam yung tagtag ng bike. Although all stock yung nagamit ko, nasabi ko na rin sa review ko, kung sakali man nabibili ako na itong Exciting 400 VS, isa sa gagawin ko is ipatune yung suspension ng bike kasi nga matagtag siya para sa akin. So yan, 3 out of 5 ang masasabi ko sa Kymco Exciting 400 VS. Next naman is itong aking Supra GTR 150. Nasabi ko dati sa vlog na Supra GTR 150 yung benchmark ko pagdating sa suspension kasi solid din yung suspension ng bike na yun. Maganda yung suspension, maganda yung play, okay din naman yung performance ng bike, especially nung na-remap na. Tipid din sa gas. Siguro kung may complain man ako sa bike na yun, halos wala eh. Hindi naman sa pagiging bias, pero isa kasi talaga si GTR sa the best na nagamit ko pagdating sa long ride, especially vehicle ride to be specific. Kung may complain man ako, siguro maliit yung gas tank, parang ganun. Kasi 4.5 liters siya, pero bitin nabibitin pa rin ako. So sana mas malaki pa yung gas tank nun. Kung yung Sniper nga, nalakihan nila sana yung GTR, nalakihan din nila. Kasi suspension wise, napakaganda ng GTR. Lalo na yung front suspension niya, na kung tutusin, kasing laki ng front suspension ng CBR, yung version 2 tsaka version 3 na CBR. Ganun kalaki yung suspension niya, kaya maganda mag-absorb ng mga lubak. Kaya masasabi kong 4 out of 5 ang Supra GTR 150 pagdating sa vehicle ride. Next is Yamaha MT-15. Yan, ito Yamaha MT-15 naman, naked bike. Marelate ko tong bike na to ng 4 out of 5. Yan, suspension, power, fuel consumption, relax, riding posture, handling. Isa sa the best bike na nagamit ko, MT-15. Siguro ang complaint ko lang sa kanya, kaya binigyan ko siya ng 4 out of 5, dahil kapag umuulan or kahit hindi umuulan, basta basa ka kalsada, napadaan ka sa basang kalsada, expect mo na yung pantalon mo mababasa rin, na yung sapatos mo mababasa rin. Yung putek tsaka yung talsik ng bike, talagang salong-salo mo. Konting ulan lang, konting basang kalsada lang, literally bagong linis motor mo, pag dumaan ka, expect mo madumi na agad. Yung dumi, sige sabihin natin given, pero yung pati ikaw babasahin din ng bike. Para sa akin lang naman, minus points yun. Yung ibang motorcycle ko, hindi naman ganun. MT-15 lang talaga na kapag dumadaan sa mga basang kalsada, expect mo pati yung pantalon mo mababasa rin, especially dito sa may tuhod. Sunod naman is itong CF Moto 300 SR. Yan, sports bike. Tapos 3 times ko na nauwi ng Bicol. Kung si KTM RC200, nabigyan ko ng 2 out of 5. Ito namang si CF Moto 300 SR, nabibigyan ko siya ng siguro 4 out of 5. Yes guys, 4 out of 5. Given na sports bike yun. Sabihan nyo na kung bias ako or what, pero based on my experience, may pagka-relax pa rin siya. Tapos ganda ng handling, ganda ng power, fuel consumption okay lang, given na 300cc. So 4 out of 5 kasi yung vibrate niya naman. Medyo ma-vibrate lang yung bike, pero kapag long ride, napapadaan kayo sa mga matatagtag ng kalsada, mga malulubak, okay lang. Maganda rin siya mag-absorb ng bumps and other potholes. Then lastly, etong Honda CB150X. Napapansin nyo, nandito na tayo sa Tagkawayan. Kanina pa ako salita sa inyo. May narinig ba kayo nag-complain ako? Ganun kaganda suspension neto. Kahit na matagtag, kahit na malubak, ang solid lang yan. Napaka-relax pa ng riding posture ng bike. Kayang-kaya kong tumagal dito. Actually, kanina ko pa naiisip na ang sarap netong ipang endurance itong bike na to. Kasi nga, napaka-relax, napakaganda ng suspension. Halos wala akong complain sa bike na to. Maliban na lang siguro sa power ng motorcycle. Yes, 150cc siya. Kasing lakas niya yung Supra GTR 150. Pero iba yung character nila ng performance. Kung itong si Supra GTR is sa low RPM, is malakas na humatak,
Ito naman si CB150X, kailangan niyang kumuha ng buwelo at the same time yung power band niya nasa mid RPM. Kumbaga kapag nasa 6,000 RPM na, doon pa na siya parang kukuha ng hata, kukuha ng power, ganyan. Compare sa ibang bike, nasa low to mid RPM, nandun na lumalabas yung power. Eto, pagdating sa low, yun nga, medyo hindi ganun kalakas yung hatak niya. Kailangan gradual yung pag-angat niya ng power niya. Siyempre, fuel consumption, matik na to, Honda to eh. Matipid sa gasto, lalo na laki ng tangke na ito. Suspecha ko nga itong full tank natin kanina dun sa may Sipokot, aabot na to Cavite. So yun, masasabi ko na 4.5 out of 5 etong CB150X. Minor complaint lang naman ako sa power niya kasi may solusyon naman. For sure, pag na-remap to, mas maganda magiging performance ng bike na to. Hindi lang kasi sa akin tong bike na to, pero sa totoo lang gusto ko ipa-remap to. Pero hindi kasi sa akin to. Pero malay natin, di ba? Kung mamibiyayaan tayo na magkaroon ng pagkakataon na makabili ng Honda CB150X, matik, ipaparemap ko agad. Paparemap ko agad yung bike na yun. But anyway, dito na nga pala ako sa may arko ng Bicolandia. Ayan, siguro magpipicture lang tayo dito bago tayo umuwi ng Cavite. Saglit lang. Yan yung mga rating ko sa aking mga nagamit pagdating sa Bicol ride. Pero sarap talaga nito. Tingnan nyo. Dati may nagme-menor ako dyan, pero tingnan nyo naman, dinahandaanan ko lang. Ganun ka solid. Itong Honda CB150X, one of the best bike na nagamit ko pagdating sa Bicol ride. Pasado siya sa Tagkawayan, pasado siya sa Ragay, and for sure pasado rin to sa mga susunod pa na kalsadang dadaanan ko. Katulad yan, dinahandaanan lang ng bike. Grabe, di ramdam. One of the best bike na nagamit ko pagdating sa Bicol ride. So hey guys, since mababa pa tong biyahe natin, kung may ganap man sa biyahe ko, update ko na lang kayo, okay? Tatayuan lang din natin yan, lintik. Gano'ng katindi. So yun, update ko na lang kayo kung may ganap man sa biyahe natin, okay? You get the idea. Yes, good to be back. Dito na ako sa Kawit, Cavite. Malapit na ako sa amin. Woo! Time check, 12:49. Malis tayo sa ginabatan ng 4:30. Nakarating tayo dito sa Kawit, Cavite ng 12:49, or basically alauna. So pumapalo ng 8 hours and 30 minutes din ang biyahe natin. Hindi na masama. Hindi na masama yung takbo natin na yan o yung biyahe natin na yan. Solid na rin kasi yun, isa sa bucket list natin, natupad na yung mag long ride using this CB150X. Lapit ako sa bahay namin. Unang gagawin ko, matutulog. Kasi wala pa akong tulog, tutusin. Solid bike. One of the best Bicol ride na nagawa ko. But I guess dito ko natapusin ng vlog. Maraming salamat sa pag-notes, pag-like, pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know drill. Ride safe. Peace out. Solid, sarap. Sarap na itong CB150X. In love na ako sa bike na to.